i-upgrade daw ng ating gobyerno na lalagyan daw ng 76mm main gun. Ito yung yung machine gun sa harap ng barko. Alam niyo naman 'yun, di ba? At isa pa, lalagyan din ng vertical launching system. Yung vertical launching system, ito yung mga missile na pwedeng long range, pwedeng short range missile. Oo nga naman. Oo nga naman, di ba? Di nyo ba napapansin ng ating mga ang ating Philippine Coast Guard, wala man lamang kaarmas-armas, kaya nga binubunggu-bunggu na lang. Kaya nga ba nilalapit-lapitan na lang ng mga incheck dahil nga walang armas. So ito ang ating bibigyan ng reaction video, komentaryo, suggestion at criticism at komentaryo. Pwede rin naman kayo mag-comments dyan, mga kababayan, kung ano man inyong saloobin sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. So kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Good News Pinas. So itong video na to, sa kanya to, bibigyan lang natin ng ng komentaryo at reaction video, kasi itong mga itong balita na to, talagang kailangan natin malaman to, dahil ang ating mga sandatang lakas o yung Philippine Coast Guard parang mahina yata. Okay, so umpisa na natin. Apan natin ang isang napaka-interesting na usapin na siguradong makakahok sa inyo. Ang retired US Coast Guard officer na si Chuck Hill ay naglabas ng blog kung saan itinumpara niya ang mga armas ng China Coast Guard, CCG, Japan Coast Guard, JCG, at ang ating mahal na Philippine Coast Guard, PCG. At eto na nga ang kanyang conclusion: time to upgrade, mga bro. Sabi ni Chuck Hill, kailangan daw ng JCG at PCG na i-upgrade ang kanilang malalaking barko gamit ang mas mabibigat na firepower tulad ng 57mm o 76mm main guns, at suportahan ito ng 20mm to 40mm secondary guns. Sounds like a solid plan, diba? Lalo na't mas magiging capable ang ating Coast Guard sa pagharap sa kahit anong sitwasyon, mula sa piracy hanggang sa maritime disputes. Oo nga naman, talagang dapat talaga i-upgrade. Kung sa aking opinion kung kahit sa inyo mga kababayan, so kasi ang ating Philippine Coast Guard napakaluma na, wala man lamang mga armas, kung di nyo napapansin, wala man lamang mga armas sa kanilang barko, katulad ng mga main gun at mga vertical launcher na missile. Baka nga yung mga tauhan o crew dyan sa loob ng Philippine Coast Guard ng barko, dyan sa loob ng barko, wala rin yatang armas. Kaya nga yung China, tuwan-tuwa na bangga-banggain water cannon, dahil alam nila na walang armas. Na walang armas tong mga Philippine Coast Guard. Nakakaawa lang talaga, ang ating Philippine Coast Guard. Pero eto ang pinakamalupit, mga bro. Ayon kay Hill, dapat daw isaalang-alang ng mga Coast Guard ang paglalagay ng Vertical Launch System, VLS. Yes! Akalain mo yun, isang sistema na pwedeng magdala ng short-range missiles o kahit wala, para lang sa intimidation factor. Ang tawag dito, mga bro, psychological warfare. Paano mo lalapitin ang isang barkong may posibleng missile system? Ang ganitong usapin, mga bro, ay hindi lang tungkol sa pagiging moderno ng ating fleet. Isa itong statement na kaya nating protektahan ang ating territorial waters. Ang pagdagdag ng ganitong klase ng armas ay parang paglalagay ng do not disturb sign sa dagat. May respeto pero may tapang. Of course, hindi basta-basta ang mga ganitong upgrade. Kailangan ng budget, training, at maintenance para masiguradong ang bawat kagamitan ay magagamit ng maayos at epektibo. Pero kung seryoso ang gobyerno sa pagpapatibay ng maritime security, tiyak na worth it ang ganitong investment para sa ating PCG. Mga bro, oo nga naman, mga kababayan, dapat nga talaga lagyan ng mga ang ating mga Philippine Coast Guard na barko, na Philippine Coast Guard vessel, wala man lamang kaarmas-armas kaya nga hindi natatakot ang mga kalaban, lalo ay mga China Coast Guard,
kaya yung China Maritime Militia, walang katakot-takot sa ating Philippine Coast Guard kasi nga walang kaarmas-armas man lamang yung barko nila, no. Nagtataka rin ako, nagpapatrolya sila na walang mga armas. Ano yan? Nag-aaksela ng gasolina diyan, tumatakbo-takbo sa karagatan ng West Philippine Sea. Tsaka isa pa, pag alam nila na walang armas yung barko na yan ng ating Philippine Coast Guard, talagang madali silang lapitan o banggain o buli-bulihin kasi wala nga armas eh. Samantalang kung may armas yan, tulad ngayon nga i-upgrade daw, lalagyan ng main gun sa harapan at isang vertical launching system o yung missile. Kahit mga short range missile, mag-aatubiling lumapit mag-aatubiling banggain ng China Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard. Kumbaga psychological effect yan eh. Ikaw ba naman babangga, lalapit sa mga sa merong armas, di ba? Hindi, no? So ganun lang naman yun. Dapat talaga it's time to upgrade ang ating Philippine Coast Guard. Katulad nga ng mga ibang bansa, no? Lalo ang US Coast Guard, may mga armas yan, no? Kahit Coast Guard lang yan, may armas. Talagang hindi magdadalawang isip kung lalapit yan o babanat sa kanila. Dahil nga, magdadalawang isip sila na banatan sila kasi nga, may armas din ang Coast Guard. Dapat ganun din sa Pilipinas, no? Talagang dapat talaga magkaroon na ng armas ang ating mga Philippine Coast Guard. Tama yan, no? So dapat talaga matupad yan. Okay, no? So okay mga guys, no, mga kababayan. So hanggang dito na lang tayo, no? Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video kung tungkol dito sa mga balita sa West Philippine Sea, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. At then, pakishare na rin para na mamaikalat ni YouTube ang ating video sa mga iba pang mga netizens. Okay? So, salamat.